Si Elena ay isang batang babae na may 14 na taong gulang. Siya'y masayahin at palakaibigan. Laging may ngiti sa kanyang labi na parang araw na sumisikat tuwing umaga. Malambing siya sa kanyang mga kaibigan at mapagkalinga sa mga hayop, lalo na sa kanilang alagang aso na si Bruno. Naninirahan si Elena sa maliit na baryo sa probinsya, kasama ang kanyang tita Nora at tito Ben. Matapos mamatay ang kanyang ama sa isang malagim na aksidente sa kalsada, ang kanyang ina ay napilitang magtrabaho sa ibang bansa upang masustentuhan ang kanilang pangangailangan. Si Elena iniwan sa pangangalaga ng kanyang tita at tito, na parehong naging mabuti at mapagmahal sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad si Elena pauwi mula sa eskwelahan, nadaanan niya ang isang batang umiiyak sa gilid ng kalsada. Nilapitan niya ito at malumanay na tinanong, "Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak?" Sumagot ang bata, "Nawawala po kasi ang paborito kong laro, ang teddy bear. Naiwan ko po yata sa parke." Hinaplos ni Elena ang likod ng bata at sinabi, "Huwag kang mag-alala, sasamahan kita sa parke at hahanapin natin ang teddy bear mo." Magiliw niyang inakay ang bata at sabay silang naglakad patungo sa parke. Pagdating doon, naghanap sila sa bawat sulok at sa wakas, nakita nila ang laruang teddy bear na nakasabit sa isang puno. Tumalon sa tuwa ang bata at mahigpit na niyakap si Elena. "Salamat po, Ate Elena. Ang bait-bait niyo po talaga," sabi ng bata habang umiti. "Walang anuman," tugon ni Elena na may ngiti rin sa kanyang mga labi. "Basta, lagi mong tatandaan na hindi kita pababayaan." Sa simpleng kilos na iyon, makikita kung gaano kabait at mapagkalinga si Elena. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at handang tumulong sa kahit na sino, lalo na sa mga nangangailangan. Sa kabila ng kanyang murang edad, ipinakita ni Elena ang isang malalim na pagmamalasakit at responsibilidad na bihira sa mga kabataan. Pagdating ni Elena sa kanilang bahay, sinalubong siya ng mabangong amoy ng nilulutong adobo ng kanyang tita Nora. Agad siyang nagpalit ng damit at dumiretso sa kusina upang maghain ng hapunan. "O Elena, kamusta ang araw mo?" tanong ni tita Nora habang inihahanda ang mga plato. "Mabuti naman po, tita. Nakahanap ako ng nawawalang teddy bear ng isang bata kanina," sagot ni Elena habang tinutulungan ng tita niyang maghain. "Talagang mabait ka, anak," sabi ni Tito Ben, na kararating lang mula sa trabaho. "Alam mo bang tuwang-tuwa kami ng tita mo dahil napakasipag mo? Lagi kang gumigising ng maaga para maglinis. Ang laking tulong mo sa amin." Ngumiti si Elena at sumagot, "Gusto ko lang pong makatulong, tito. Ayoko maging pabigat sa inyo." Kinabukasan, tulad na ng kagawian, maaga na namang gumising si Elena. Bago pa man sumikat ang araw, sinimulan na niyang linisin ang buong bahay. Inayos niya ang mga unan sa sala, pinunasan ang mga bintana, at siniguradong malinis ang bawat sulok ng kanilang tahanan. Habang ginagawa niya ito, nararamdaman niyang parang kasama pa rin niya ang kanyang ina, na laging nagtuturo sa kanya ng tamang paraan ng paglilinis noong bata pa siya. Pagkatapos ng paglilinis, nagluto si Elena ng almusal para sa kanilang tatlo. Nang bumaba na ang kanyang tito at tita mula sa kanilang kwarto, sinalubong sila ng bango ng sinangag at piritong itlog. "Elena, napakabango naman ang almusal natin," sabi ni Tito Ben habang nakangiti. "Salamat sa sipag mo, anak. Hindi ka talaga namin pagsisisihang ampunin." "Walang anuman po, tito. Basta para sa inyo gagawin ko ang lahat," sagot ni Elena habang inilalapag ang mainit na kape sa mesa. Sa mga simpleng araw na tulad nito, makikita kung paano nagiging mahalagang bahagi si Elena ng kanilang pamilya. Sa kabila ng kanyang murang edad, ipinapakita niya ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang tito at tita, na siyang nagbibigay ng inspirasyon para sa kanila na magpatuloy para sa kanya. Sa eskwelahan, tuwing oras ng recess, madalas makita si Elena kasama ang matalik niyang kaibigan na si Erica. Sila'y naglalakad sa hardin ng paaralan, tanga ng kanilang baon na tinapay at prutas. "Erica, ano nga bang pakiramdam ng may tatay?" tanong ni Elena habang nakaupo sila sa isang bench sa ilalim ng puno ng mangga. Nagulat si Erica sa tanong ng kaibigan. "Bakit mo naman naitanong yan?" "Wala lang," sagot ni Elena, bahagyang yumuko at naglaro ng mga dahon sa lupa. 5 taon na kasing wala si Papa. Sobrang bata ko pa noon. Halos wala na ako maalala sa kanya.
Malungkot nang umiti si Erica at hinawakan ang kamay ni Elena. Alam mo Elena, ang tatay ko ay laging nandyan para sa akin. Siya yung tipo ng tao na lagi akong sinusuportahan sa kahit na anong bagay. Pero sa totoo lang, iniisip ko, maswerte ka rin dahil may tita at tito ka na nagmamahal sa'yo. Tulad ng isang tunay na magulang. Nagbigay ng isang pilit ng ngiti si Elena. Oo nga, sobrang bait nila tita at tito. Pero minsan, naiisip ko pa rin kung ano sana ang buhay ko kung kasama ko si Papa. Normal lang na maisip mo yun, Elena. Sabi ni Erica habang nakangiti. Ang mahalaga, hindi ka nag-iisa. Nandito kami ng pamilya mo para sa'yo. Niyakap ni Elena ang kaibigan. Salamat Erica, napakaswerte ko na ikaw ang kaibigan ko. Pagkatapos sa kanilang pag-uusap, bumalik sila sa kanilang silid-aralan na may bagong pag-asa sa kanilang mga puso. Kahit na may mga katanungan at pangungulila sa Elena, alam niyang hindi siya nag-iisa at palagi may mga taong handang umalalay at pagmahal sa kanya. Isang gabi, matapos makapaghapunan at matapos ang kanyang mga gawain sa bahay, umupo si Elena sa kanyang kwarto at binuksan ang laptop para makapag-video call sa kanyang nanay na si Maribeth na nagtatrabaho sa ibang bansa. Hi nanay! Masiglang bati ni Elena habang nakangiti sa screen. Hello anak, kamusta na kayo dyan? Tanong ni Maribeth na tila pagod pero masaya sa tuwing nakikita ang anak. Okay lang po kami nay, si tita at tito laging busy pero maayos naman po. Sagot ni Elena. Kayo po, kamusta na dyan? Medyo mahirap ang trabaho pero kinakaya naman para sa inyo. Tugon ni Maribeth habang nakangiti. Namimiss ko na kayo, lalo ka na anak. Natawa si Elena at pabirong sabi. Baka naman nay, naghahanap na kayo ng bagong asawa dyan. Umiling si Maribeth at sinabing, ay nako Elena, si Julius lang ang nag-iisang lalaki na minahal at mamahalin ko. Hindi na mababago yun. Napangiti si Elena sa sinabi ng kanyang ina. Miss na miss ko na rin si Papa Nay. Bisitahin mo naman ang puntod ng tatay mo anak. Paalala ni Maribeth. Alam ko malapit na ang kaarawan niya. Magdala ka ng bulaklak at kamustahin mo siya. Tumango si Elena. Opo Nay, gagawin ko po yun. Miss na miss ko na rin po si Papa. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay nila. Sa kabila ng distansya, ramdam na ramdam pa rin ni Elena ang pagmamahal at suporta ng kanyang ina. Nang matapos ang kanilang video call, napaisip si Elena sa mga sinabi ni Maribeth. Pinangako niya sa sarili na sa darating na weekend, bibisitahin niya ang puntod ng kanyang ama at mag-aalay ng bulaklak, bilang tanda ng kanyang walang hanggang pagmamahal at pag-alala. Isang linggo pagkatapos ng video call nila ng kanyang nanay, nagpa siya si Elena na tuparin ang kanyang pangako. Maaga siyang nagising at naghanda ng mga bulaklak na dadalhin sa puntod ng kanyang ama. Tumawag siya kay Erica upang magpatulong at samahan siya sa sementeryo. Erica, pwede ka ba sumama sa akin ngayon? Bibisitahin ko ang puntod ni Papa. Tanong ni Elena habang nasa telepono. Siyempre Elena, susunduin kita dyan sa inyo. Sagot ni Erica. Makalipas ang ilang sandali, dumating na si Erica at sabay silang nagtungo sa sementeryo. Habang naglalakad sila, tahimik lang si Elena, pilit na kinakalma ang sarili. Pagdating nila sa puntod ni Julius, maingat na inilagay ni Elena ang mga bulaklak sa ibabaw ng nitso. Umupo siya sa gilid nito at pinagmasdan ang pangalan ng kanyang ama na nakaukit sa marmol. Hi Papa, ito na po ako. Bulong ni Elena habang naluluha. Miss na kita. Sabi ni nanay, ikaw lang daw ang nag-iisang lalaki na minahal at mamahalin niya. Sana nandito ka pa para makita mo kung paano ako lumaki. Tahimik na nakatayo si Erica sa tabi ni Elena, handang umalalay sa kaibigan. Inakbayan niya si Elena at bumulong. Nandito lang ako Elena. Naluha si Elena habang iniisip ang mga masasayang alaala nila ng kanyang ama. Alam mo Erica, ang hirap pa rin. Parang kahapon lang nung nandito pa si Papa. Ang dami kong gustong ikwento sa kanya. Natural lang yan Elena. Mahirap talaga mawala ng mahal sa buhay. Sabi ni Erica. Pero tandaan mo, lagi siyang nasa puso mo. Hindi ka niya iiwan. Tahimik na nanalangin si Elena para sa kaluluwa ng kanyang ama. Hiniling na sana'y nasa mabuting kalagayan ito.
Matapos ang ilang sandali, tumayo siya at pinunasan ang kanyang mga luha. Salamat sa pagsama, Erica. Sabi ni Elena na may pilit ng ngiti. Mas magaan sa pakiramdam na may kasama ako. Nandito lang ako palagi para sa'yo, Elena. Tugon ni Erica. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Habang nakaupo sila sa katabi ng puntod, nagsimulang magkwento si Elena tungkol sa kanyang papa. Binuksan niya ang kanyang puso kay Erica. Inaalala ang mga alaala ng kanyang ama. Alam mo, Erica, si Papa, isa siyang magiting na pulis noong nabubuhay pa siya. Simula ni Elena habang pinupunasan ang mga luha. Marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang katapangan at kabutihan. Sinasabi nila na siya yung tipo ng pulis na laging handang tumulong kahit na gaano pa kahirap ang sitwasyon. Ngumiti si Erica at sumagot. Talaga? Ano pa ang mga kwento tungkol sa kanya? Naaalala ko, minsan ikinuwento ni Mama na may isang beses na niligtas niya ang isang bata mula sa isang sunog. Wala siyang pag-aalinlangan. Pumasok siya sa loob ng nasusunog na bahay at inilabas yung bata na walang kahit na anong galos. Sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag habang inaalala ang kwento. Napakatapang niya, wika ni Erica habang humahanga. Oo, Erica, sobrang tapang niya at mahal na mahal niya kami. Patuloy ni Elena. Kahit gaano siya kabisi sa trabaho, lagi niyang sinisigurado na may oras siya para sa amin. Tuwing Sabado, naglalaro kami sa park at nagpipiknik. Naaalala ko pa yung mga oras na magkasama kaming tumatawa at nagkukwentuhan. Ang swerte mo, Elena, na nagkaroon ka ng ganong klaseng ama. Sabi ni Erica. Oo, maswerte talaga ako. Sagot ni Elena habang nakatingin sa puntod ng kanyang ama. Kaya nga kahit wala na siya, ipinapangako ko sa sarili ko na lagi kong ipagmamalaki ang pagiging anak niya. Gusto kong maging katulad niya, isang taong tumutulong at nagmamalasakit sa kapwa. Habang nagkukwentuhan sila sa katabi ng puntod, tahimik na nagtanong si Erica kay Elena. Elena, paano mo kinaya noong mga panahon na nawala ang tatay mo? Napabuntong hininga si Elena at tumingin sa malayo. Tila binabalik-balikan ng mga masakit na alaala. Hindi naging madali, Erica. Simula niya. Matapos mamatay si Papa, sobrang nahirapan kami. Si Mama, sobrang na-depress. Halos hindi siya makakilos sa lungkot. May mga pagkakataon na akala ko mawawala na rin siya sa amin. Hindi ko ma-imagine kung gaano kahirap yon. Sabi ni Erica habang hinahawakan ng kamay ni Elena. Oo, Erica. Halos mawala ang lahat sa amin. Nawalan kami ng sapat na pera at muntik na kaming mawala ng bahay. Kaya nga napilitan si Mama na magtrabaho sa ibang bansa. Kailangan niyang maghanap ng paraan para masustentuhan kami. Paliwanag ni Elena. Bilang anak, napakahirap na makita ang ina mo na nasa ganoong kalagayan. Wala akong magawa kundi umiyak at manalangin. Pero paano kayo nakabangon? Tanong pa ni Erica, puno ng pag-aalala sa kaibigan. Sa tulong na rin ni na tita at tito, sagot ni Elena habang nakangiti ng bahagya. Sila ang nagsilbing haligi namin noong mga panahong iyon. Sila ang nag-alaga sa akin na tumulong kay Mama na makabangon muli. Hinayaan nila ako magpatuloy sa pag-aaral at ipinakita nila na kahit gaano pa kahirap ang buhay, kailangan naming lumaban. Naluha si Elena habang patuloy na nagkwento. Si Papa ang inspirasyon ko. Naaalala ko ang kanyang tapang at pagmamahal sa amin. Yun ang nabigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Sa tuwing nararamdaman kong susuko na ako, iniisip ko kung paano niya kami pinaglaban. Gusto kong maging katulad niya, isang taong hindi sumusuko kahit gaano pa kahirap. Niyakap siya ni Erica na mahigpit. Elena, napakatatag mo. Bilang kaibigan mo, ipinagmamalaki kita. Salamat, Erica. Sabi ni Elena, pilit na ngumiti. Dahil din sa mga kaibigan tulad mo, nagkaroon ako ng lakas na magpatuloy. Hindi ko man maisasauli ang nakaraan, pero ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para maging mabuting tao at ipagpatuloy ang legacy ni Papa. Habang patuloy ang kanilang kwentuhan sa puntod, biglang tumunog ang telepono ni Elena. Tumatawag ang kanyang ina sa video call. Agad niya itong sinagot.
Hi, Nay! Bati ni Elena na may ngiti sa kanyang labi. Hello anak, kamusta na kayo dyan? Tanong ni Maribeth na tila masaya kahit nasa malayo. Okay naman po, Nay. Kasama ko po si Erica ngayon. Sagot na Elena habang iniikot ang kamera para makita si Erica. Hi, Tita Maribeth! Bati ni Erica habang kumakaway sa screen. Kamusta po kayo dyan? Okay naman ako, Erica. Salamat sa pagtulong kay Elena, ha? Sagot ni Maribeth na may ngiti. Anak, nandyan ba kayo sa puntod ng papa mo? Opo, Nay, nandito po kami. Tugon ni Elena. Pwede ko bang makita? Kahit sa video lang. Pakiusap ni Maribeth at tila may lungkot sa kanyang boses. Dahan-dahang iniikot ni Elena ang kamera patungo sa puntod ni Julius. Nang makita ni Maribeth ang pangalan ng kanyang asawa na nakaukit sa marmol, hindi niya mapigilang umiyak. Julius, mahal na mahal kita. Sabi ni Maribeth habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Miss na kita. Kung nandito ka lang, sana'y magkasama pa rin tayong nagpapalaki kay Elena. Laluha rin si Elena habang pinapanood ang kanyang ina. Nay, mahal na mahal ko rin si Papa. Lagi ko siyang naaalala. Alam ko anak, lagi nandyan si Papa mo para sa atin, kahit hindi natin siya nakikita. Sabi ni Maribeth habang pilit na nagpapakatatag. Salamat sa pag-aalaga kay Elena, Erica. Malaking bagay na nandyan ka para sa kanya. Walang anuman po, Tita Maribeth. Lagi po ako nandito para kay Elena. Tugon ni Erica. Mag-iingat kayo dyan mga anak ha? At lagi kayong manalangin para kay Papa nyo. Paalala ni Maribeth bago magpaalam. Opo, Nay. Mag-iingat din po kayo dyan. Sagot ni Elena. Tatayo na sana sina Erica at Elena para umalis nang biglang mapansin ni Erica ang isang maliit na butas sa gilid ng puntod ng tatay ni Elena. Elena, tingnan mo ito. Tawag ni Erica habang itinuturo ang butas. Agad na lumapit si Elena at tumingin sa tinutukoy ni Erica. Ano kaya ito? Tanong ni Elena. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Mukhang kahuhukay lang nito. Wala akong ideya. Sagot ni Erica habang sinusuri ang paligid ng butas. Pero hindi ito normal. Sino kaya ang gumawa nito? Halos manigas sila sa gulat habang pinagmamasdan ang butas. Pareho nilang hindi magawang umalis sa sementeryo. Nababalot ng misteryo ang kanilang isipan. Pwede kayang may hayop lang na naghukay nito? Suhestyon ni Erica. Pero parang masyadong malinis ang pagkakahukay para maging gawa ng hayop. Sagot ni Elena na ngayon ay kinakabahan na. Posible kayang may taong naghahanap ng kung ano rito? Tanong ni Erica, nagtataka. Pero bakit dito? At ano naman ang hinahanap nila sa puntod ni Papa? Tugon ni Elena, na lalong naguguluhan. Tahimik silang nag-isip ng mga posibleng dahilan sa kanilang nakita. Baka may nagtatangkang magnakaw, sabi ni Erica, na tila nagsisimulang matakot. Pero sino naman na magnanakaw sa puntod ni Papa? Wala namang mahalagang bagay na nandito. Sagot ni Elena, na ngayon ay hindi mapakali. Baka naman may naghahanap ng isang bagay na itinago dito dati. Hinala ni Erica. Paano kung may gustong magbigay ng mensahe? O may iniiwan na mahalagang bagay para sa atin? Tanong ni Elena, na naguguluhan pa rin. Habang patuloy silang nag-uusap at nag-iisip ng mga teorya, naramdaman nilang lumalamig ang paligid. Ang kanilang mga puso'y bumilis ang tibok, puno ng kaba at takot sa kanilang mga natuklasan. Hindi nila alam kung ano ang gagawin, ngunit isang bagay ang malinaw. Kailangan nilang malaman kung ano ang nasa loob ng butas na iyon at kung sino ang responsable sa pagkakahukay nito. Bigla na lang naalala ni Elena na kaarawan pala ng kanyang tatay ngayong araw. Erica, kaarawan ni Papa ngayon, sabi niya. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag sa ideya. Baka may nagregalo sa kanya at inilagay iyon sa ilalim ng butas. Posible nga. Sagot ni Erica, na ngayon ay kinakabahan na rin ngunit puno ng kuryosidad. Ano sa tingin mo? Hukayin natin? Oo, hindi na ako makakatiis. Kailangan nating malaman kung ano ang nandito. Sabi ni Elena. Kumuha sila ng maliit na kahoy na pwedeng gamitin sa paghuhukay. Dahan-dahan nilang inalis ang lupa sa paligid ng butas. Maingat na hindi masira
ang anuman na nandun sa ilalim. Matapos ang ilang minuto, napansin nila ang isang bagay na nakasilid sa isang plastic bag. "Nandito na, Erica. May laman ito," sabi ni Elena. Halos nanginginig ang boses sa kaba at excitement. Agad nilang binuksan ang plastic bag at nakita nila ang isang liham sa loob. Kinakabahan pero puno ng pag-asa. Binuksan nila ang liham at nagsimulang basahin ang nakasulat. Habang binabasa nila ang liham, biglang namutla sina Elena at Erica. Hindi nila inaasahan ang laman ng liham na iyon. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nabasa at ang kanilang mga puso ay pumintig na mabilis, puno ng kaba at pagtataka. Hindi muna nila magawang magsalita. Parehong nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng mensahe at kung sino ang naglagay nito sa puntod ng tatay ni Elena. Habang nakatayo sila doon, hawak ang liham, ramdam nila na may malaking bagay na nagbabadya na maaaring magbabago sa kanilang mga buhay. Habang nanginginig ang mga kamay ni Elena at Erica sa pagbukas ng liham, sabay nilang binasa ang mensahe na naroon. Ang mga salita ay tila tumagos sa kanilang puso, nagdudulot ng matinding takot at pangamba. "Elena, ang liham na ito ay galing sa isang kaibigan ng tatay mo." Basa ni Erica, halos di makapaniwala sa kanilang natuklasan. "Pero hindi siya nagbigay ng pangalan." Nagpatuloy sila sa pagbabasa, at ang bawat salita ay parang dagok sa kanilang dibdib. "Hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay mo." Basa pa ni Elena, ang boses ay nanginginig. "Pinlano ito ng kapwa niya pulis na nahuli ni Julius, na gumagawa ng mga illegal na aktibidad, kaya pinatay nila si Julius." Napaluhod si Elena. Hawak-hawak ang liham. Hindi mapigilan ang pagbuhos ng kanyang luha. "Hindi ito totoo," bulong niya. Pilit na tinatanggi ang katotohanan na nasa harap niya. "Elena, sinasabi dito na kinakain na siya ng konsensya, kaya gumawa siya ng liham para ipaalam sa kaanak ni Julius ang totoo." Dagdag ni Erica habang yakap-yakap ang kaibigan. "Gusto niyang malaman natin ang katotohanan." Sa gitna ng kanilang pagkabigla, naglaho ang galit, lungkot at pagkalito sa kanilang mga damdamin. Ang dating nilang paniniwala na aksidente ang ikinamatay ni Julius ay napalitan ng isang masakit na katotohanan. Hindi nila alam kung paano sisimulan ang paghahanap ng hustisya para sa ama ni Elena. Ngunit alam nila na hindi sila maaaring tumigil hanggat hindi nila nakukuha ang katarungan para kay Julius. "Erica, kailangan nating malaman ang buong katotohanan," sabi ni Elena. Puno ng determinasyon ang kanyang boses sa kabila ng mga luha. "Hindi natin maaaring hayaan na manatili itong lihim." "Oo, Elena, magkasama nating haharapin ito," sagot ni Erica, hawak ang kamay ng kaibigan. "Para sa papa mo at para sa katotohanan." Sabay silang tumayo, dala ang liham na ngayon ay magiging simula ng kanilang laban para sa hustisya. Alam nilang mahaba pa ang kanilang tatahakin, ngunit sa bawat hakbang, ang alaala ni Julius ang magsisilbing gabay at inspirasyon nila. Alam ni na Elena at Erica na bata pa sila at wala pang sapat na kakayahan para humarap sa ganitong sitwasyon. Kaya't nagpasya silang ipaalam muna sa tito at tita ni Elena ang kanilang nalaman. Pagdating nila sa bahay, agad silang naghanap ng pagkakataon upang makausap sina Tito Ben at Tita Nora. "Tito, Tita, kailangan po namin kayo makausap," sabi ni Elena. Ang boses ay seryoso at puno ng kaba. Napatigil sina Tito Ben at Tita Nora sa kanilang ginagawa at tumingin kay Elena at Erica. "Ano ba nangyari, Elena?" tanong ni Tito Ben, halatang nag-aalala. Inilabas ni Elena ang liham at ibinigay ito sa kanyang tita. "Kanina po, habang nasa puntod ni Papa, nakita namin ni Erica ang isang butas. May natagpuan kaming liham sa loob nito," paliwanag ni Elena habang nanginginig ang boses. Binasa ni Tita Nora ang liham at habang tumatagal ay kitang-kita ang pagkabigla at lungkot sa kanyang muka. "Ben, basahin mo ito," sabi ni Tita Nora habang iniaabot ang liham sa kanyang asawa. Nabasa ni Tito Ben ang liham at napabuntong hininga ng malalim. "Hindi ito maaari," sabi niya, halos hindi makapaniwala sa kanyang nabasa. "Matagal na naming tinanggap na aksidente ang nangyari kay Julius." "Pero Tito, Tita, nakasulat po dito na hindi aksidente ang nangyari. Pinlano ito ng kapwa niya pulis. Nahuli niyang gumagawa ng illegal na aktibidad," paliwanag ni Elena.
habang hawak ang kamay ni Erica. Napatitig si Ben kay Elena. Kita ang sakit at pangungulila sa kanyang mga mata. Elena, kung totoo ito, kailangan natin ng hustisya para kay Julius. Pero paano natin sisimulan nito? Bata pa kayo at delikado ito. Hindi namin alam, Tito. Sabi ni Elena habang umiiyak. Pero hindi kami titigil hanggat hindi namin nalalaman ang buong katotohanan. Niyakap ni Nora si Elena. Pilit na pinapakalma ang kanyang pamangkin. Elena, hindi ka nag-iisa. Gagawin namin ang lahat para malaman ang katotohanan. Magkasama tayo sa laban na ito. Tumango si Ben. Makakaasa kayo na gagawin namin ang lahat para mabigyan ng hustisya si Julius. Pero kailangan nating mag-ingat at siguraduhin na tama ang mga hakbang natin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Alam niyang mahirap ang kanilang tatahakin. Ngunit sa suporta ng kanyang pamilya at kaibigan, handa siyang harapin ang anumang pagsubok para sa katotohanan at hustisya para sa kanyang ama. Pagkatapos malaman ng tito at tita ni Elena ang laman ng liham, nagdesisyon silang ipaalam ito sa kanyang nanay na si Maribeth sa pamamagitan ng video call. Alam niyang mahalaga ring malaman ng kanyang ina ang natuklasan nila. Nanay, may mahalaga po akong sasabihin. Bungad ni Elena nang makita ang mukha ng kanyang ina sa screen. Ano nangyari, anak? Tanong ni Maribeth, halatang nag-aalala. Inay, kanina po, habang nasa puntod ni Papa, may nakita po kaming butas. May liham po kaming nahanap sa loob. Simula ni Elena, habang iniiyakan ang kanyang mga salita. Nakasulat po sa liham na hindi aksidente ang pagkamatay ni Papa. Pinlalo ito ng mga kapwa niya pulis na nahuli niyang gumagawa ng iligal na aktibidad. Napatigil si Maribeth. Kita sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla at pagkalungkot. Hindi ito maaari. Ano pa ang sinasabi sa liham? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Sinabi po ng nagsulat ng liham na kinakain na siya ng konsensya niya. Kaya niya isinulat ito para ipaalam sa atin ang katotohanan. Paliwanag ni Elena. Bigla na lang nagbalik sa alaala ni Maribeth ang mga kwento ni Julius bago ito mamatay. Elena, naaalala ko pa noong nabubuhay pa ang papa mo. Ikinakwento niya sa akin ang tungkol sa kapitan nila na nasangkot sa human trafficking at illegal drugs. Sabi ni Maribeth, halatang bumibigat ang kanyang loob. Palagi niyang sinasabi na may mga pulis sa kanilang departamento na hindi mapagkakatiwalaan. Nanay, ibig pong sabihin, totoo ang mga sinasabi sa liham? Tanong ni Elena. Ang kanyang puso ay punong-puno ng takot at pangamba. Malaki ang posibilidad, anak. Sagot ni Maribeth habang pinipilit na pigilan ang mga luha. Alam ko na may sinusubukan talagang ilantad ng papa mo noon. Kaya pala siya palaging nag-aalala at madalas gabing-gabi na ko umuwi. Nanay, anong gagawin natin? Tanong ni Elena, pilit na humahanap ng kasagutan. Elena, kailangan nating ilapit ito sa mga tamang tao. Kailangan nating humingi ng tulong sa mga may otoridad na hindi sangkot sa mga iligal na gawain. Mahirap ito, anak, pero kailangan nating mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng papa mo. Sabi ni Maribeth, pilit na ipinapakita ang tapang sa kabila ng lahat. Mag-iingat tayo, nanay. Ayoko may mangyaring masama sa atin. Sabi ni Elena, hawak pa rin ang telepono habang pinapakalma ang kanyang sarili. Oo, anak, mag-iingat tayo at sisiguraduhin natin na makakamit natin ang hustisya para kay Julius, para sa papa mo. Tugon ni Maribeth, puno ng determinasyon ng kanyang boses. Pagkatapos ng kanilang masinsinang pag-uusap, malinaw kay Maribeth na nais niyang umuwi ng Pilipinas upang personal na alamin ang katotohanan at makapiling ang kanyang anak. Ngunit may isang malaking balakid na hindi niya basta-basta malalampasan. Elena, gusto ko sanang umuwi dyan para tulungan kayo. Sabi ni Maribeth, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Pero hindi pa maaari. May kontrata akong kailangan kong tapusin dito. Nanay, naiintindihan ko po. Sagot ni Elena. Pilit na pinapakalma ang kanyang ina. Alam ko po mahirap ang sitwasyon natin ngayon, pero gagawin ko po ang lahat para mabigyan ng hustisya si Papa. Anak, ayoko sanang ipasa sa iyo ang ganitong kabigat na responsibilidad. Sabi ni Maribeth,
habang pinipigil ang mga luha. Pero alam ko matatag ka at matalino. Mag-ingat ka lagi at huwag kang gagawa ng mga bagay na maglalagay sa iyo sa panganib. Opo, nanay. Hindi po ako magpapadala sa takot. May tito at tita po ako na nag-aalaga at tumutulong sa akin. Sagot ni Elena, pilit na nagpapakatatag para sa kanyang ina. Magtulungan kayo ni na Tito Ben at Tita Nora mo at lagi kayong manalangin. Sabi ni Maribeth, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Papangako ko sa iyo anak, nagagawin ko ang lahat ng paraan para makauwi agad. Pero habang nandito ako, mangangako rin ako na maghahanap ako ng tulong mula rito. Salamat nanay, mag-iingat po kayo dyan. Sagot ni Elena. Agad na pumunta si Elena kasama ang kanyang Tito Ben at Tita Nora sa presinto na dating pinagtrabahuhan ng kanyang tatay na si Julius. Ang bawat hakbang nila papasok sa loob ng istasyon ay puno ng determinasyon at kaba. Pagdating nila sa loob, isang pulis ang lumapit sa kanila. Magandang araw po, ano pong maitutulong ko? Magalang nitong tanong. Magandang araw po, sagot ni Ben. Gusto lang sana naming magtanong tungkol sa kaso ng kapatid ko, si Julius. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng pulis nang marinig ang pangalan ni Julius. Pasensya na po, pero wala na pong dapat pag-usapan tungkol sa kasong iyon. Pakiusap, umalis na po kayo. Hindi nagpatinag sa Elena at nagpumilit. Gusto ko pong makausap ang kapitan. Kailangan po naming malaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ng papa ko. Naging tensyonado ang sitwasyon at nagsimula ang isang maliit na komosyon. Ilang pulis ang lumapit upang pigilan sina Elena at ang kanyang pamilya. Umalis na kayo, baka magkaproblema pa kayo rito. Sabi ng isa sa mga pulis na mahigpit ang tono. Please, kailangan lang po talaga naming makausap ang kapitan. Pakiusap ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at hindi nagpatinag kahit sa mga bantang natatanggap nila. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas ang pinto ng opisina at lumabas ang kapitan ng presinto, isang matangkad at matikas na lalaki. Ang kanyang presensya ay nagdala ng bigat at otoridad sa paligid. Tumingin siya sa direksyon ni na Elena, Ben at Nora. Ano nangyayari dito? Tanong ng kapitan. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng otoridad. Agad na tumahimik ang mga pulis at tumingin kay Elena, na ngayon ay nagpupumilit na makuha ang atensyon ng kapitan. Sir, kailangan po naming malaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ng tatay ko, si Julius. Sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng takot at determinasyon. Tumingin ng kapitan kay Elena. Halatang nag-iisip ng malalim. Pumasok kayo sa loob ng opisina ko. Sabi niya, habang naglalakad papasok muli sa kanyang opisina. Sumunod sina Elena, Ben at Nora. Dala ang pag-asa at kaba sa kanilang puso. Alam nilang ito ang simula ng kanilang laban para sa katotohanan at hustisya para kay Julius. Sa pag-uusap ni Elena at ng kapitan, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Elena at agad na sinabi ang kanyang pakay. Sir, nandito po kami para malaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ng tatay ko. May nahanap po kaming liham na nagsasabing hindi aksidente ang nangyari sa kanya. Diretsahang sabi ni Elena, ang boses ay puno ng determinasyon. Tumitig ang kapitan kay Elena. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Elena, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero napatunayan na ang pagkamatay ni Julius ay isang aksidente lamang. Sagot ng kapitan, halatang naiirita. Bilang isang kapitan, isa ito sa mga pinakamahirap na araw ng aking serbisyo. Ikinukwento ko ito upang maintindihan mo. Nagsimula ang kapitan sa kanyang kwento. Dinala si Elena sa isang flashback ng nakaraan. Noong gabing iyon, si Julius ay naatasan na rumisponde sa isang krimen. Nagmamadali siyang pumunta sa lugar ng insidente dahil may inuulat siya na kaguluhan. Habang nagsasalita ang kapitan, naalala ni Elena ang mga kwento ng kanyang ina. Nagsimulang umikot ang kanyang isipan sa eksaktong gabi na iyon, parang pelikula sa kanyang isip. Gabi na at si Julius ay nasa kanilang bahay. Nakahanda na sa kanyang uniforme. Tumunog ang kanyang telepono at sumagot siya. Maribeth, may mission ako ngayong gabi. Mag-ingat ka at mahal na mahal kita. Sabi ni Julius sa kanyang asawa habang nagmamadali siya magbihis. Mahal na mahal din kita, Julius. Mag-iingat ka ha? Babalik ka naman agad, di ba?
Sagot ni Maribeth, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Oo, babalik agad ako. Huwag kang mag-alala. Tugon ni Julius. Pilit na pinapalakas ang loob ng kanyang asawa. Nagmamadali siya lumabas ng bahay at sumakay sa kanyang police car. Habang papunta si Julius sa lugar ng insidente, tumawag siya sa kanyang kapitan upang i-update ito sa kanyang lokasyon. Sir, papunta na po ako sa lugar ng insidente. Sabi ni Julius sa kanyang telepono. Mag-ingat ka, Julius. May ulat na may mga armadong tao sa lugar. Sagot ng kapitan. Habang papunta siya sa lugar ng krimen, hindi niya napansin na may paparating na truck mula sa isang intersection. Naararo ng truck ang sinasakyan niyang police car. At doon siya agad na nasawi. Pagpapatuloy ng kapitan, halatang may bigat ang kanyang mga salita. Ito ay napatunayang isang aksidente lamang sa lahat ng investigasyon na isinagawa. Nakinig na mabuti si Elena sa kwento ng kapitan. Bagamat puno ng lungkot at pighati ang kanyang puso, hindi pa rin mawala ang mga tanong sa kanyang isipan. Pero sir, paano po ang liham na nahanap namin? Sinabi po doon na pinlano ang pagkamatay ni Papa. Tanong ni Elena, pilit na hinahanap ang kasagutan. Elena, maraming kwento at haka-haka ang lumalabas sa tuwing may nasasawing pulis. Sagot ng kapitan. Pero sa pagkakataong ito, ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo na ito ay aksidente lamang. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan iyon. Habang naglalakad na palabas sina Elena, Ben at Nora mula sa opisina ng kapitan, biglang napahinto si Elena. May napansin siya sa kwento ng kapitan na tila hindi tugma. Teka lang po, kapitan. Sabi ni Elena, humarap muli kay kapitan. Bakit po si Papa ang naatasan na rumusponde sa krimen noong gabing iyon? Katatapos lang po kasi ng duty niya, di ba po? Napansin ng kapitan ang tanong ni Elena at napatigil. Sa kanyang isipan, nagsimulang bumalik ang mga detalye ng gabing iyon. Tama ka, Elena. Sabi ng kapitan, halatang nag-aalala. Katatapos nga lang ng duty niya. Dapat sana yung ibang ipapadala ko. Napatitig si Ben kay kapitan. Sino po dapat ang naka-duty noong gabing iyon? Tanong niya. Ang naka-duty dapat noon ay sina Sergeant Domingo at Sergeant Fabros. Sagot ng kapitan, tila nagiging malalim ang kanyang pag-iisip. Pero pareho silang nagpaalam na aalis nang hindi sinabi kung saan pupunta. Biglang nagsimulang magulo ang isipan ng kapitan. Hindi ko napagtutuunan ng pansin iyon dati. Pero ngayon na iniisip ko ulit, tila may kakaiba nga. Bakit sila nagpaalam ng sabay at sa oras na iyon? Nagkatinginan sina Elena, Ben at Nora. Kapitan, ibig sabihin po ba nito? May posibilidad na sinadya nilang mawala sa duty? Para si Papa ang mapilitang magresponde? Tanong ni Elena, halatang may halong kaba at pag-asa sa kanyang boses. Elena, hindi ko pa masasagot ng tiyak ang tanong na iyan. Sagot ng kapitan, pero halatang nag-aalala. Ngunit kailangan ko muling suriin ang mga detalye ng gabing iyon. Kailangan ko malaman ang katotohanan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang nasa tamang landas sila, ngunit marami pang kailangan alamin at suriin. Lumapit siya kay kapitan. Kapitan, tulungan niyo po kami. Kailangan po namin malaman ang totoo. Tumango si kapitan. Ngayon ay puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, Elena. Pangako, tututukan ko ulit ang kasong ito at hahanapin ko ang katotohanan. Hindi natin hahayaang manatili sa dilim ang nangyari kay Julius. Elena, tatawagan ko na lang kayo kapag may nalaman akong bagong impormasyon. Sabi ng kapitan, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili habang iniiwan sina Elena, Ben at Nora. Maraming salamat po, kapitan. Sagot ni Elena. Sana po ay makamit na natin ang hustisya para kay Papa. Habang lumalabas na sina Elena at ang kanyang pamilya mula sa presinto, isang bagay ang napansin ng kapitan na lalong pang nagpaikting ng kanyang hinala. Si Sergeant Domingo, ang pulis na pilit nagpapalaya sa kanila kanina, ay mukhang hindi mapakali at tila iniwasan ang kanyang tingin. Naging malinaw sa kapitan na may mas malalim pang dahilan sa hindi pagpayag ni Sergeant Domingo na papasukin sila. Pagkatapos ng ilang sandali, nilapitan ni kapitan si Sergeant Domingo. Domingo, kailangan kita makausap. Sabi niya na may matigas na tono. Napalunok si Sergeant Domingo at napilitang sumunod sa opisina ni kapitan. Ano pong kailangan ninyo, sir? Tanong ni Sergeant Domingo, halatang kinakabahan. Kanina,
Bakit ayaw mo silang papasukin sa presinto? Tanong ng kapitan. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Sergeant Domingo. Sir, akala ko lang po kasi na wala naman silang mahalagang sadya. Palusot ni Sergeant Domingo, ngunit halata sa kanyang mukha ang kaba. Huwag mo akong gawing tanga, Domingo. Sagot ng kapitan. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Bakit kayo nagpaalam ni Sergeant Fabros noong gabi na namatay si Julius? At bakit hindi niyo sinabi kung saan kayo pupunta? Napahinto si Sergeant Domingo at tila hindi makasagot. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Sir, wala po kaming kinalaman sa nangyari kay Julius. Pilit niyang sagot, ngunit halata ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Domingo, gusto kong malaman ng buong katotohanan. Kung may kinalaman kayo sa pagkamatay ni Julius, maghanda kayong managot. Sabi ng kapitan, puno ng determinasyon. Sa labas ng presinto, naramdaman ni Elena ang bigat ng responsibilidad at pag-asa. Alam niyang hindi pa dito natatapos ang kanilang laban. Ngunit sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, mas lumilinaw ang landas patungo sa katotohanan. Nakikita niyo po ba yung tito? Tila may tinatago si Sergeant Domingo. Sabi ni Elena habang lumilingon sa direksyon ng presinto. Oo, Elena, alam ko. Sagot ni Ben. Huwag kang mag-alala, gagawin natin ang lahat para malaman ang totoo. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Elena ang bagong tapang at determinasyon. Hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para kay Julius, kahit ano pa ang kanilang kaharapin. Sa sumunod na linggo, tumawag ang kapitan kina Elena, Ben at Nora. Sinabi niya na may hawak na siyang bagong impormasyon. Agad silang pumunta sa presinto, puno ng kaba at pag-asa. Pagdating nila sa presinto, sinalubong sila ng kapitan na halatang may bigat na dala sa kanyang mga mata. Elena, Ben, Nora. Simula niya. May nais akong sabihin sa inyo. Patawarin niyo ako. Tama ang hinala niyo. May kinalaman nga sina Sergeant Fabros at Sergeant Domingo sa pagkamatay ni Julius. 5 taon na ang nakararaan. Napahinto si Elena. Ang kanyang puso ay bumilis ng tibok. Ano pong ibig ninyong sabihin, Kapitan? Base sa ginawa naming investigasyon, paliwanag ng kapitan. Nahanap namin ang nagmaneho ng truck noong araw na iyon. Inamin niya na binayaran siya ng malaking halaga nila Sergeant Domingo para isadyang banggain ang truck kay Julius. Halos manlambot si Elena sa narinig. Paanong nagawa nila iyon? Napag-alaman rin namin na ang mga pulis na ito ay sangkot sa mga iligal na gawain. Patuloy ng kapitan. Nahanap namin ang isang police report na isinulat ni Julius na hindi niya naipasa dahil sa kanyang pagkamatay. Ipinapakita sa report na si Julius ay nagsasagawa ng sariling investigasyon laban sa mga kapwa niya pulis. Hindi ko alam na may ganito palang ginagawang investigasyon si Julius noon. Ang ibig sabihin po ba nito? Kaya nila pinatay si Papa? Dahil natuklasan niya ang kanilang mga iligal na gawain? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, Elena. Tugon ng kapitan. Ito ang malaking dahilan kung bakit pinatay siya ng mga ito. Hindi nila matanggap na mabubunyag ang kanilang mga kalokohan. Kaya nila nagawa ang karumad-dumal na karuming ito. Naluha si Nora at niyakap si Elena. Anak, nakuha na natin ang katotohanan. Kailangan nating ipaglaban ang hustisya para kay Julius. Tumango si Ben. Kailangan natin siguraduhin na mananagot ang mga may sala. Hindi natin hahayaang masayang ang buhay ni Julius. Huminga ng malalim si Elena at tiningnan ng kapitan. Ano po ang susunod natin gagawin, Kapitan? Sisiguraduhin naming makukuha ang hustisya para kay Julius. Sagot ng kapitan. Aarestuhin namin sina Sergeant Fabros at Sergeant Domingo at sisiguraduhin manalagot sila sa batas. Kailangan rin naming makipagtulungan sa mga mas mataas na opisyal upang linisin ang departamento. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, naramdaman ni Elena ang konting ginhawa. Alam niyang nagsisimula ng makamtan ng hustisya para sa kanyang ama. Sa tulong ng kanyang pamilya, kaibigan at mga tapat na pulis, hindi na nila hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Habang naglalakad sila palabas ng presinto, hawak-hawak ang kamay ng kanyang tito at tita, naramdaman ni Elena ang bagong pag-asa. Ang laban para kay Julius ay malapit nang matapos. At alam niyang nasa tamang landas sila patungo sa hustisya. Hindi nagtagal, naaresto at nakulong sina Sergeant Fabros at Sergeant Domingo. At nakamit nila Elena at ang kanyang pamilya ang hustisya na matagal na nilang hinahanap.
Ang mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Julius ay tuluyan ang natanggal sa serbisyo at nahatulan ng pagkabilanggo dahil sa kanilang mga krimen. Pagkalipas ng ilang buwan, nakauwi na rin si Maribeth mula sa ibang bansa. Hindi maitago ang kanyang kasiyahan na makapiling muli ang kanyang anak at mga kapamilya. Ngunit alam niyang may isang mahalagang misyon pa silang kailangang gawin. Isang umaga, sama-sama silang nagtungo sa puntod ni Julius. Si Elena, Ben, Nora at Maribeth ay tahimik na naglakad papunta sa sementeryo. Bawat hakbang ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Pagdating nila sa puntod, hindi nila mapigil ang maging emosyonal. Nagsimulang magsalita si Maribeth habang nakatingin sa lapidan ng kanyang asawa. Julius, mahal, nakuha na natin ang hustisya para sa'yo. Alam ko matagal nating hinintay ang araw na ito. Miss na miss ka na namin. Lumuhod si Elena at inalay ang mga bulaklak na dala nila. Papa, natupad na po ang pangako ko. Napakabigat ng pinagdaanan namin. Pero sa wakas, nakuha na rin namin ang hustisya. Hindi rin napigilan ni Ben at Nora ang kanilang mga luha. Julius, hindi ka namin malilimutan. Ang iyong tapang at pagmamahal ang naging inspirasyon namin para ipaglaban ang katotohanan. Sabi ni Ben habang niyayakap si Nora. Tahimik silang nanalangin at nag-alay ng mga bulaklak sa puntod ni Julius. Ang bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa at kapayapaan. Alam nilang nasa mabuting kalagayan na si Julius sa kabilang buhay. Sa kanilang mga puso, alam nilang sa wakas natapos na ang isang mabigat na kabanata sa kanilang buhay at handa na silang magsimulang muli. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, hawak-hawak ni Ellen ang kamay ng kanyang ina. Nay, alam kong lagi tayong babalik dito para kay Papa. Pero ngayon, masaya akong malaman na nakamit na natin ang hustisya para sa kanya. Oo anak, sagot ni Maribeth. Pinipilit nang umiti sa kabila ng mga luha. Si Papa mo ay laging nandyan, nagbabantay at nagmamahal sa atin. At ngayon, masaya siya dahil alam niya nakamit natin ang hustisya. Sa kanilang pag-alis, naramdaman nilang mas magaan na ang kanilang mga puso. Alam nilang sa bawat hakbang na kanilang gagawin, kasama nila si Julius. Gabay ang kanyang alaala at pagmamahal sa kanilang buhay.